So, kano previously, katong nagpa-design ko ninyo beams, wala pa ilabot kung ano, stirrups. Asa tong design ka. Ini, wala pa stirrups. Naghatag og stirrups dito ra sa investigation nga problems. Pero actually, if magbutang na kag stirrups, kani gipakita lang ako para ma-emphasize na single siya ba. Pero dili gid ka maka-provide og stirrups kung wala kay anchor bars. Kay di ba? Kung nay kabilya diri, so kung mag-design gani kag nanay web reinforcement, dapat magbutang kag anchor bars diri sa papaw. Kay para ang shape sa stirrup murag ma-aid sa kabilya. Pero wala lang din nato gi-emphasize kay single pa man to pag last. So dire na sa web reinforcement kay mag-add na tag anchor bars. For the purpose of simplification, duha lang each side lang para kuan lang mapurma lang ni siya pag mahog nga ma-confine siya. Then ang usual nga diameter gamiton for anchor bars 20 mm. Pwede 16, pwede po 20. Pero if dako na kayo ang bar diameter gigamit sa tension nga side, dapat dool-dool ra pud ang value ani. Sa po lang gigamit diri kay 20 mm. Kani pwede ka mag 16 diri. Kung 28 mm diri or 25, i-20 na lang dito sa pag masyado ra ilang value. Anyway, ako ra i-state po pila diameter sa anchor bars. So, aside sa bending, di ba, sa mechanics niyo na may bending stress, daga makita na may shear stress, torsional stress. Kana nga stresses, ma-experience po na sa beams. So, katong design na to sa single reinforced beam, para to sa iyong resistance sa bending. Pero, what about shear? Unsa man nga reinforcement atong ibutang para ang shearing forces nga gi-apply sa beam, ma-apply po niya o resist. So, sa ganong importante na siya. Diba, ang shearing no, it defines katong slide ang doa ka surfaces. So, may tabuan na, itong murag bagisi ang imong material. So, diri sa beams, kung walay reinforcement, ay kung nana kay reinforcement ibutang na may diagonal cracks may tabo. Yeah, usually, ang diagonal cracks mo occur doon sa support. So, inyo manotice diri nga, wala ang diagonal crack. Diri wala. Yeah, so, pakita na ta mo video pa dani. Pero mo rin kakasuhay mo sa inyong CMT na po. Na nagbuhos mo ba itong simento niya. Inyong i-subject o God. So, kung imo tong put nga og reinforcement, kato lang sa CMT, wala lang to put nga og kabilya. Kuan na to, pure to nga simento ra iba. Pero kung imo tong put nga og reinforcement, inikabali sa beam ato, ang kaning doon sa support mo ay isip. So, wala atong cut-on na rod. So, kaning web reinforcement, mo niyang murag mo pugong sa inani nga failure. Pero, recall nga sa mechanics, kung may gitag maximum shear, di ba? Usually, mo-occur ni sa supports. Example, na simply supported nga beam. Ito na siya, W. Di ba, kung mo i-draw ang shear diagram ani, na may support dire, na support dire pod. So, ang forma sa shear diagram, yan na.
Okay ra? Agree ra? Kung solve mo gingani nga figure. Ang tinuod nga maximum shear na gyud diri no. Ana siya. Pero diri gani sa RC, ang critical nga condition atong gamiton ay atong i-consider sa design kay dili kani nga maximum shear. Kay ang ultimate shear VU mo-occur na siya at a distance d from the face of the support. So katong effective depth ninyo makuha mo ni siya ang distance d. Kani nga shear value mo na siya ang gitawag na to nga VU. So dili kani ang shear inyong tanan tungod sa reinforcement kay dili na mo act ang critical na shear para sa design. So natin gitawag nga U-stirrup na apoy closed stirrup. Kaning U-stirrup, for example, na kay anchor bars, then na kay 3 bars diri sa ilaw. Mani ato ang beam. Mo square. Kung U-stirrup gani, murarag igora ihok ng babana niya. Manay configuration kung U-stirrup. Pero ang masusgan kaning low stirrup, imo gid siya isira. Ya dapat nakakuha ni siya naka 45-degree angle. So instead nga i-use stirrup nimo, murag sira na nimo niya. Ana, bend na nimo. So usa ni sa kuno kaning kay murag ang mga foreman ba gahis kay ulo. Kay kasagaran dili nila i-bend. Kung mag-design sila og stirrups, ikuan ra nila. Makita ra siguro na niyo UGT ninyo po ana. Mo ning stirrup, i-bend ra nila nga 90 degrees ra murag yan ara sagaran mo makita. Pero dapat ingani gyud unta naka 45 degree angle. Kung ingani ang itsura stirrups, dapog chance na fail na siya. So karon ang concrete mismo nana na siya shear strength mag-provide. Pero ang katong stirrups, kung dili kaya sa concrete ang shearing forces, dito na matabang ang imong stirrups. Pero dili pwede nga, example, ang concrete nimo dako na kay dimensions, kusga na kay siya shear strength. Dili gyapon pwede nga wala kay stirrups gyapon ibutang. Kay kung imo na nang ibutang sa structure, kuan man gyud unprecedented man tanang loads. So possibly kung may live loads pag ma-apply ang shear strength sa concrete dili na makakaya. So mo nang if imong na find out nga dili ka need mag-add og stirrups, mag-add ya kung kanay minimum nga requirement ana as per NSCP. So ang shear strength sa concrete kay 1/6 square root of FC prime multiplied by VD. So kani siya actually ang VC force gyapon ni siya. So ang usual unit ani converted into Newton or pwede pod kilonewton. Now, sir, giyon sa pag-come up ani. Ang kaning 1/6 square root of FC prime mo ni ang naa sa code. Na mo na shear stress sa concrete. Di ba kung katong sa compressive force sa singly reinforced nga beam, di ba tong gamit ano 0.85 FC prime nya atong multiplyan sa area AB. So kani siya mo ni ang mahog nga stress sa concrete nya AB area. Pareho ra na diri. Kaning 1/6 square root of FC prime mo na stress makaya sa unsa ni sa concrete
Then kaning B times D, mahog na mo na ang area, effective area na nag-resist og shear. Kaya di ba sa katong shear stress na to, katong tong na force gi-apply nga parallel sa phase sa material. So example yung ani. Natay shear forces ang i-consider ba nato nga area kay ang katong parallel area ra niya. So kung sa beam nag-apply man ta og downward nga force. Then ang cross section sa beam is di ba paingan ni no. Example, B ni siya kani D. So ang area nga nag-resist og shear sa cross section kani nga portion pero di ang gamiton kay mora na effective nga mo resist sa shear balik gineglect na ang area. Kaya manotice mo po din sa tanan calculations na to, di kita mo gamit sa total height sa beam ang effective depth ra niya. Gitawag na siya nga effective depth kay mora na portion sa beam nga effective nga nag-resist. The rest kay neglected na. So mani ang VC. So VC is the nominal or unfactored shear strength or capacity of concrete in usually again converted into kilonewton or pwede po nga newton. Pero masayo ni siya kung i-newton ta niya, i-convert na to into kn. Ikaw na lang sa tanan calculations. Then FC prime, it is the cylinder strength of concrete, same ra sa atong gigamit na to sa semi reinforced. Then B ang width, D is the effective depth. Then VU, di ba? Kung mayong tag VU, ang pasabot sa U dira kay ultimate na siya nga condition. Mura ra katong ano, katong WU, PU na ultimate basta ultimate condition nga imong i-consider. Kailangan mag-apply gyud ka og strength reduction factor. Mo tong katong MN, di ba kung MN nominal pa man. If nominal, di pa ka mo gamit og strength reduction factor. Pero if ultimate na nga condition, kailangan na ka mo gamit og strength reduction factor or phi. Pero ang phi diri sa shear, dili pareho sa katong beam na, beam gyapon ni pero dili siya pareho sa bending. Di ba kung bending, kung tension control, 0.9 man to siya no. For flexure tension control. Pero kung shear na gani mong i-design, shear reinforcement, ang value sa phi is 0.75. Wala siya. Pero sa unang code, 0.85 na siya. So, inyong batayan sa board exam kay nay uban na cases nga ang katong mga daan nga problems ma-apply gyapon sa exam ba. Nya may boom ka nga 0.75 ang gigamit pero di mo gawa sa choices. I-try lang 0.85. Di ba 0.85 ang gigamit sa exam nila to. Pero mana niya atong gamiton ron. Na sa modern nga design philosophies. So kani nga formula no kaning VS equals VU over phi minus VC. Pwede ra natin memorize kay gikan naman na diri. Igo lang i-simplify ba. So mas sayon siguro kanila inyong memorize para wala na fraction sa equation. Na VU is equal to phi multiplied by VS plus VC. So sir, ganong VC ni siya? Tungod kay mo ni ang shear provided by C. Unsay meaning sa C? Concrete. Na. Then kaning usa VS. Anong S ni siya? Tungod kay mo ni ang shear nga na-provide sa stirrups shear strength. Ano lang, para dali matiman-an ba? VS, VC. So, ang VU, it is the ultimate shear force. Then, VC kay shear force carried by concrete. VS, shear force to be carried by steel. Pero katong steel na atong i-consider, ang stirrups man. Munang VS na ito level.
Then another condition nga VS must be lesser than or equal to 2/3 or 2/3 square root of FC prime multiplied by BT. Kung dili kay mo pasok siya ning requirement, mo na ang beam dimensions kailangan mo i-increase. Pwede na mo i-increase ang beam width, pero i-increase na mo sa beam width, dapat ang katong effective depth mo pa to increase according sa ratio nga imong gigamit. So aside sa katong mag-design ta nga mag-solve lang ta sa VS or shear strength provided by stirrups, mag-solve po ta sa spacing. So sir, unsa din nga spacing atong itan-aw ni? Nga di ba og mag-design ta ang cross section ng atong tanan. Ato tanan ang 3D nga view sa beam. Katong gisolve ninyo sa katong single reinforced, double reinforced, what is it? Dapat, sa verse, mo nila ito. Mo nila ito. Ya, ang ito po. Kasi mas ito ba sa bahay? Kung sinabi rin ako, mo nila ang verse. Mo nila ito harap. Ya, ang ito po, wala nang grupo. Ilan lang sa internet. So, actually, ang spacing atong gi-compute ani, kani siya. Kung pilay distance from one stirrup to another. Wala ang spacing atong gi-compute. So, karon, di ba, kung sa beam, number of bars yung ma-compute, 3.4, di ba, atong imong 4 bars. Pero karon kung spacing atong compute kon, katong sa mga mas dyan, sikit ang duha ka stirrup o lagi. Kung masikit, no. Mga kung spacing kayo mong sunbon, kung papilyon kag duha ka values, pilyon kita nimong mas gamay. Kaya mas gamay ang spacing, masikit, mas kuan siya, mas ingot siya. So dili na all the time na round up para mas sustain. Di ba, mama na itong button kung area, nga na, round up man ta, kung beam dimensions. Pero kung spacing gani, pili ka mas gamay. So ang kasagaran sa board exam na, example, 253.2 ang magawas. Na 255 ang choice na apoy 250. So, although nakuha na nimo ang 253, nakuha na ta nimo, naman sa choices ang kung mag-round up ka, na apoy mag-run. So, murag sayang kay ba kung concept na like ko ang ta, na unsay pilion dito. So, ato nang emphasize din. So, ang spacing sa stirrups, ano ni ang derived nga formula niya? Ika na siya sa AV times Fs over V prime multiplied by B. Then V prime is equal to Vs over Vd. Unsa man ni? Vs, di ba? Force man nino, divided by area. Force divided by area. So, kaning V prime, essentially stress na siya. Then, AV times Fy over Vs Vt. Nganong Fy na ni? Ang Fs, i-assume man nga yield ba? Mana, V prime equals excess shear and Fs is equal to Fy. Assume nga yield siya. So, unsay mo cancel? Mo cancel ang B. Then, ang mabilin AV Fy, kaning D dire, denominator ba na? So, mabalhin dire sa babaw. So, manang Fy din niya divided by Vs. So, S is the spacing of stirrups in mm. Then, AV, ang total cross-sectional area of stirrups. Sir, saan pag-determine ani? Total cross-sectional area of stirrups. Ang imong i-check na kay ang number of legs.
Na. Sir, saan pag-identify sa number of legs? Balik ka sa figure na to. Balik. Ganyan na lang. Ang pag-identify sa number of legs, ipon ra ni mo kung pila ka buok iyang murag ano sa tawagan ni kanang member niya nga parallel sa shear example sa kani siya natay duha ka legs kani o na duha ka legs. So kung mag-compute ka sa AV nya example ang gigamit ani kay diameter nga 10 mm stirrups or kuha na lang sub S. Ang imong AV ani would be equal to pi over 4 times 10 squared then pila ka buok legs? Duha ka buok. So times 2. Sir, kano sa 3 legs? Nay uban designs nga beam design nga for example na kay ngani. Sample lang. Nya butangan pa gid og kuan dira. Stereo. Na. Kung ingani nang itsura, 3 legs na ni siya. So katong area sa usa ka stereo cross-sectional area times 3 na. Pero sa atong design, 2 legs lang atong gamiton sa. So karon kung mag-solve ta og spacing, abot ay mga kuano requirements nga dapat i-check. Murag katong sabihin ba kung mahuman kag solve imo i-check ang spacing requirements kung pasok pa siya sa kung beam width niya. Dire atong i-check kung ang atong na-compute nga S kay ni-exceed ba siya sa maximum or wala. If mo-exceed siya sa maximum, dito to pwede gamiton kay, di ba, kung masikit ang spacing, mas ligon man. Motong, i-compare kita na tanan atong na-solve nga S, ikan ani nga formula, kaning AV FYD over VS, i-compare ta na against the maximum spacing required. So, sir, saan pag-compute anang maximum spacing? I-check sa nimo. Kani siya. Compute nimo ang VS. Computan mo gini mo sa problem. Then imo siya i-compare sa 50% sa shear sa concrete. Sa kani computer ni siya guna. Essentially, kuan ra ni siya. 0.5 BC. Kung ganan ka, ma-simplify na siya. Nganong 0.5 BC? Di ba, ang katong sa shear strength provided by concrete, pila gigamit? Di ba, 1/6? Kung 1/3, di ba, mahawag ka ko ano? Oh, pwede ito, 2 BC dito. Sorry. Di 0.5. Sa pwede ra 2 BC. Pero kanina lang kay mo man ang nasa notes ako yata ninyo niya. So, if imong ma-calculate VS is lesser than or equal to 1/3 square root of FC prime BD, mo na imong pilian nga values. D over 2 or 600 mm. Ang D dire, ang kuan ba ni siya? Effective depth. So, for example, imong effective depth sa beam, let's say, 600 mm. Na. Ang maximum spacing, duha imong pilian. Either 600 over 2
which is pila man? 300 mm. Or kaning 600 constant is siya. Constant po na. 600 mm. So karon unsay piliyon ani? Ang mas gamay. No. So kani siya. Usually kani ang mo govern. Kani na siya mo govern. Kay kung imo naon ang effective depth sa beam murag imposible kay maabot og meter ba? Kay kano sa man may mong d over 2 nga mas magamay sa 600. Diba kung ang d dako kay sanan. So, I mean, sorry. Kano sa may tabo nga ang 600 mas modako kaysa sa d over 2. Kung dako kayo ang value sa d, which is seldom ra kayo na maabot og 1,000 kapin ng d. Mo nang sa una, kung S max gani, d over 2 na lang chikon. Diretso. Pero kung wala po na meet nga lesser than or equal to, bali imong nakalculate nga VS kay mas dako sa 1/3 square root of FC prime BD, ang imong maximum spacing d over 4 na or 300 mm. So what if same gyapon nga requirement pero diri ta ni fall nga condition? Na. Sabon ang d 600 gyapon. Pila man ang value sa 600 divided by 4? Pila? 150 mm. So 150 mm or 300, kasi pili yun. Kani nga po yung govern. If for example, ang T kay 600. So kaning 300, seldom ra pud ni. May tabo. Pwede ra D over 4 imong i-initial lang yung check ba? Then if VU is greater than PVC over 2, ara ka mo provide og stirrups. Balik, ang pasabot ani kay ikinhanglan gid sa imong beam na stirrups. Pero kato ko yung ganina nga naay cases nga ang VU is lesser than or equal to PVC over 2. So dili kayo required ang stirrups pero kailangan na pud ka magutang naagya po yung minimum stirrups, provide minimum stirrups if ever kani ang condition. So kaning minimum na area, minimum area of stirrups required, mo ang formula niya. AB minimum equals 1/3 B times S divided by Fy. So usually sa kaning cases, given na ang spacing of stirrups, or pwede po nga katong saan na obtain mo sa calculations. Then ang AB minimum, mo pa na ang imong area nga sudbod. Pero always na siya nga ang minimum kung mag-add kag stirrups, minimum of 2 legs na siya. Kay line kino mag-design kag beam. Ya, usara ka portion mo provide ng stirrups din mo i-confine siya. Wala na siya effect. Then Fy is the yield strength of steel or stirrups. So inyong bantayanan di ay kay usually ang label ani niya kay FYV or FYT. Kay ang katoy mong steel nga gigamit sa stirrups, usually mas gamay biya sa imong gamiton sa longitudinal bars. So kung sa FY nga gigamit nimo pag design og beam, usually ang value sa to kay asa to. Kani kung sa longitudinal bars 414 MPa mo ana ang value. Pero kung sa katong stirrups nimo usually ang gamiton FY 276 ra. Mas gamay nga value. Mo nang gilahi lang ang label ano niya sa uban books. FYT or FYV. Ansa ang 248 sa steel man. Lahi na ang steel nga mga yield stress sa lahi po diri sa reinforced concrete. Pero kung sa steel nga kana 248 man na usual condition.
248, 345, mo na yung mga values. Pero mara bigyan po ng na steel ang gigamit din. Kaya tong reinforcement ba sa concrete steel gyapon. Pero lahi-lahi lang ang pan panggamiton. So para mas makuha ninyo no, mag-solve ta og problem. Ako sa input ah. Solve ko na ninyo ang balan eh.
Shared moment. So, kung nung mag-design tani na kanang pinasingli, kung nagbag na to, kung ano yung stirrup, sige na. So, kanang live load nga ipanghatag no, kay service pa na siya. So, yagi pa na mo dapat sa load factors katong WU equals 1.2 TL plus 1.6 LL. Kaya value sa pa na ni WU 1.2 times ang dead load 12 no plus 1.6 times 20 ila 46.4 kilonewton per meter. Actually, pwede na kadi mag-draw sa shear moment diagram ani. Masayon kung shear moment equation na lang. Pero mag-draw lang ka para sa determining mo kung kailangan pa. Ultimate loads ni, factored loads ba? Kung service load ang yatag, di mo na mo yung gamiton actual. Kaya kung mag-design ka dapat imong i-anticipate ang changes mo na kay 1.2 o 1.6 para at ultimate conditions imong pag-assess. Mo na ang V dira, dili V ira, VO gina siya, dili V max ra. So, ang reactions ani, pilay reactions. Pwede na din nasulbo na mag moment kay nga naman symmetrical man ang loading. Karga na sila katunga. So, ang reaction is equal to W times L resultant divided by 2. So, 46.4 times 6 divided by 2. Pila ni siya? 100? 139 decimal? 0.2 kilonewton. So, dito na lang ito. Saka ta direct 139.2. Ya, dire kay naog. Ya, mo zero ni siya somewhere sa ato nga. Okay ra, ante ra. Sige naman mag-solve nila. Ikan pa ninyo. Then, ato ang moment diagram. Ang orientation sa curve. Nga na. Mo maximum siya dire kay ni zero ng shear.
Pila may value sa maximum moment. Di ba kay symmetrical ang loading, kuha po ni 3 meters. 3 meters. So, ang area sa triangle, M max is equal to 1/2 times base times height. So, pila ni? 200. 208.8. Na. Or di ba, pwede ra pod, kato na lang, WL squared over 8. Pwede ra. Kung di na ka ganaan mag-draw. Hindi gamit ang shell moment diagram kayo. So, kaning 208.8, unsa man eh? Di ba man ang MU? So, ang imong first button, this side sa kasabihin, as simply reinforced. So, katong MU equals PFC prime BD squared then 1 minus napade omega ni. Omega then 1 minus omega over 1.7. So, i-mention din nga, B is equal to D over 2. Then, para mag-design atong gamiton, rho is equal to 60% of rho maximum. Ang actual nga rho maximum yun, instead nga 3 over 8 ang gamiton, katong 3 over 7 gitunta. Pero ang 3 over 8 lang atong gamiton. Anyway, ma-ensure naman niya ang ductile failure. So, rho equals 0.6, then 0.85 FC prime. Pila FC prime ani? Ato na lang i-plug diretso. $28. Ang FY 345. So, pila may value sa beta? 28 man ang FC prime. So, 0.85 ra ang value sa beta na to. So, times 28, then beta, 0.85 divided by FY, 345, then times 3 over 8. So, taas niya siya nga value, no? Ito store sa calculation. Zero point 01 13193 47826. So, store lang ni. Butanda lang sa F. Dayon, ang MU na to, 208.8. Pero KNM na. Sa, i-convert na into Newton, mm, para consistent na ng units. So, multiply by 1,000 squared. Then, ang gamiton nga fee, since assuming ning attention control, 0.9. Then, 28.
Ang value sa B is D over 2 times T squared. Then omega is equal to rho times, kasi babagay yan eh. Fy. Ang ubos, Fc prime nga naman. Kaya ang tension reinforcement index, mas dako kita sa scalar reinforcement ratio. Then, ang value ni, i-type na lang sa calcu F times Fy, 345 over Fc prime. Then, shift store, ibutan ako sa E. So, yung value kay, paano? 0.1625. 625. Pero paano tagal na mag-shortcut aning tension reinforcement index ba for design lang, sa design nga condition. Notice no nga ang omega is rho times Fy over Fc prime. So kung imo ma-notice, di ba reciprocal na siya ani. Ana. Kaya ang 28 over 345 Fc prime over Fy na siya. So mo cancel na siya. So instead nga kaniyang formula gamiton, pwede rag 0.6 na lang, then multiplied by 0.85 beta. Yeah. 3 over 8. Pwede rag kanila. Para diretso na lang ang 0.1625625. Makuha ninyo diretso. So, iba kani input. Kani niya makuha value. So, ibutan na siya dire again ang omega. I-store na ko sa E. Then 1 minus E divided by 1.7. Bale, 0.6 times 0.85 beta times 3 over 8. Mana na, kanina na diretso. So, pila value sa D, ani? Kanina ikaw sa inyo? 483. Kapin. So, unsa atong button sa 483? Di ba, dili pwede ka kani atong effectiveness nga gamiton. So, atong button na lang, ang 483, pwede 490, no? Pero if imo siya 490, ang half niya, pila man? 245. Kabang sa no? What if 500 na to? Pwede lang. Na-design man ta. So, wala rin limitation sa atong pwede button. So,
Ato lang mong 500. Kaya again, ang 490 divided by 2, 245 B at yung 245 ang beam weight. So, ang B na to equals D over 2. So, 500 divided by 2 equals 250 mm. So, ito i-design ang beam na to. Dapat, kuhan po siya, multiple of 10 po siya. So, 250 mm. Then, ang D, 500 mm. So, saan nilay ko ang number of bars, pila atong gamiton nga number of bars. So, atong computon usa ang AS. So, AS equals rho times BD. Na naman tayo B of D. Then, ang rho nga to na compute, i-store na to sa F. So, equals atong gi-store sa F times B, which is 250. Then, ang depth, 500 mm. So, pila ni? 1649.185 no? mm squared. So, para ma-solve ang number of bars required, divide this by the area of one bar. So, 1649.185. Then, ang bar diameter gipagamit, wala gi-mention, no? Kaya gingnan naman ta, choose appropriate bar diameters. So, mapili ra ka sa katong values na to. Ipakita balik ka. Pili ra ka diri. Nag-design man tag team. So, 2060, 20, 25, 20 points per dito. Pero kung kami sa previous, hindi, pero kung mag-design ka, pwede gud mo mag-like answer sa inyong classmate. Pero masinot nga may uniform ang So kung 28 akong gamiton using 28 mm diameter bars, divide ani pi over 4 times 28 squared. So pila ka bars ang required ani? Three bars, no? 2 point, kung ano magawas? 6 feet. 3 bars. So, i-design na to. Butan na direkto do. 1, 2, 3. Na. So, 328 mm diameter bars. So, kanino, gipaspas na ni David kay mo naman ni ang design sa singlet. I-plate naman ni ninyo.
So, after, ato nang i-check, no? If required ba gyud ang stirrups. And i-check na to ang VU if greater than kuan siya, VVC over 2. Pero first, ato sa sulbon ang value sa VU. Di ba, ang VU, no, it occurs at a distance d from the face of the support. So, atong support naman diri. Kani. Kana sila duha. Pero since symmetrical ang loading, kung unsay maximum shear dire sa left side, equal ra pod sa maximum shear dire sa right side. So, pwede ra ko sa atong tanaw na. So, it occurs at a distance d from the face of the support. So, kani siya nga value. Now, ang atong gamiton nga di katong na-compute na to sa pag-decide sa beam. Pila man to? 500 mm. Which is in meters, pila na siya? 500 divided by 1,000. Mayong 0.5 meters. So, at 0.5 meters, diri ni occur ang VU. So, saan ba ko sa VU? Kahit sa libo, triangle, iso base, VU, iso, distance. So, by ratio proportion, VU is to 2.5 equals 139.2 is to 3. So, pila VU? Ma-compute ninyo. Pila? 116. Whole number din. 116 kilonewtons. Pero what if di ka ganan mag-draw sa shear moment diagram? Sa ultimate moment, pwede ra ka magamit og WL squared over 8. Kung shear na kayo mong ganahan, forma na lang ka sa shearing equation. Ang value man sa support reaction is 139.2. So, kung imo ni ikat ang beam, pahinga na, nani siya resultant equal to W multiplied by X, W times X. So, diretso ra na siya nga, 139.2, then minus WU, 46.4, then 0.5 man siya. So, times 0.5 equals 116 na diretso. Said mag-ratio proportion ka. Manang kanigi dapat ang inyong masteron shared moment equation. So, kaba na tanong nga, ang VU is 116 kilonewtons. Na, ato po na i-check ang VC. Sige, value sa VC. Diba, ang value sa VC, 1 over 6 square root of FC prime multiplied by the area, P times D. So, 1 over 6 FC prime 28. Ang B, kato na compute nga 250. Then ang depth 500. So pila value ani? Dako kayo na magawa sa inyong kalkyo. Ano man? Nakain naman eh. So, ang result unit ang Newton. I-divide ko na sa para So, pwede rin ko ano, i-divide na lang 1,000 diretso.
Pila? 110.24 kilonewtons. So sa inyo manotisan eh. Ang kaya sa concrete nga shear 110.24 mo na yung ma-provide yung shear strength. Pero ang VU 116 man. So ang kuha na ni, diferensya nilang duha mo ay kargahon na itong sa stirrups di mo. So sa to'y kuha gani, ang ultimate nga shear is katong kailangan natin magamit og reduction factor wherein sa shear kay kuha 0.75. Then na naman tayo VC. So VS plus VC. So karon VU equals ang VU na natay value pod 116 kilonewtons. Ang phi na to 0.75. Then atong solvo ni ang VS. Ang VC pila value sa VC? 110.24. So pila value sa VS? 44.43. Pila? 44. Point 43 kilonewtons. Pero ato sa i-check no kung required ba gid ang stirrup sa di. Pila to VU nga na-compute na to? 116. Ato ko nang i-check ang compare against kung may siya, phi VC divided by 2. So, ang phi na to 0.75. Ang VC nga na-compute 110.24. Then divided by 2. Pila? 34. So asa man ni fall na condition? Ang VU is greater than phi VC over 2. So kailangan dito mag-provide ng stirrup sa din. So 116 is greater than. So provide stirrups. Pero anyway, sa kanay, makita na to. Kailangan ka mag-provide. Yung minimum, again, kung mag-design ka stirrups, minimum number of legs equals 2. Then, regarding sa diameter, ito. There. Kung stirrup na diameter, kanina mo nalaman ba yun? Ato na pwede ko pero lab sa pero medicine na pa kanito. Use 10 mm diameter for stirrups. Yan na. So kung ato ni redesign, I mean, ato nang i-add ang stirrups na. Basically, mag-add ka dapat og katong anchor bars na panglingon ninyo. So sa anchor bars, ato lang i-standard pod. Kung 28 ang inyong gigamit nga longitudinal bars,
Add lang magduha diri sa top. Then ang kuha na niya 20 mm. So 220 mm diameter. Then anchor bars. Kani unsay label day ani? Ang label ani kay main bars. So nanatay anchor bars, maka-add na ta og stirrup diri. So kaning naka-violet. Na. So mani ang 10 mm diameter stirrups. But dili pa ta mo man diri sa pag-draw sa reinforcement detail niya. Kailangan ma-draw na to ang iyang side view ba? Kung side view na, dapat nakaingani na ang drawing. Naka-spacing. Pero paano ko na? Mga straight line na. So, ang inyong solvon sa, ang spacing sa, di ba, namatay formula sa ano, spacing? AV, sa ito, AV, FYD, then divided by VS. Sa, na naman tayo VS? 44.43 kilonewton. So, S is equal to, pila atong AV ani? How many legs sa stirrups? Duha atong gigamit, no? 1, 2. So, 2 times ang diameter, 5/4 times 10 squared. Mo ni atong AV. Ang FY nga gamiton, if wala kay specify pila FY sa ties, assume na equal siya sa atong gihatag ra sa beam. So ang FY nga gihatag sa 345 mora pa natong gamiton. Ay or gisit ba to na. Wala i-specify nga para sa stirrups. Usay ngani man ang wording sa problem. Na FY hatag 345. Yeah, 4 ties FY is equal to 276. Katong 276 ang gamiton. So ang FY 345. Then ang D nara dira na sa atong na-compute ganina. So S is equal to 5/4 times 10 squared kaya lang 2 times mo ni ang AV ni siya diba ako then FY is 345 then ang D pila ang D diba 500 pero notice nga ang VS na to naka-KN dili siya consistent sa units diri kay kaning 345 sa unit ano diba PA na kanina naka-squared kasi so dapat ang VS na to naka-unit ko na siya para consistent siya tayo squared say kay if for example mag-unit analysis ka ni di ba ang unit sa AV area man na di ba mm squared siya no ang FY MPA which is Newton per square millimeter then ang D naka mm na siya distance man then divided by VS kung naka Newton ang VS mo cancel ang N cancel ang mm squared ang spacing naka mm na siya. So, ang VS na to, 44.43. Para ma-convert into newtons, times sila og 1,000.
So na kay S ka makuha ni. Pila? 600 9.86 mm. So inyo manotice to dako kayo. Pero na ay presa. Toto na ko ano 609.86. Pero kung inyo tanaw, on gyud ato sa i-check ang maximum spacing. So kung mag-check ka sa maximum spacing, ang imong i-consider ang value sa ano 1/3 square root of FC prime dt. Or essentially, kuan ra na siya 50% sa imong na-compute nga BC. Kay katong ganina, again kanino 1/6. Sorry, twice sa imong na-compute nga BC. Mabaligid ko na yun. So pila man ang VC times 2? Essentially 2 VC. Ato check ya value. Ang VC nga na-compute na to, kana 100 ila to? 110.24 equals pila? 220.48 kilonewtons. Kung inyong gamiton, katong 1/3 square root of FC prime VD, mora yung pa din magawas. Pero naka-newton pa to. So ato na i-compare against VS. Ato ang VS nga nakuha, kailangan. Di ba, gamay kito no? VS equals 44.43 kN. So VS DI is lesser than 1/3 square root of FC prime PD. Or essentially 2 BC. So atong minimum gamiton d over 2 or 600. Pila atong d nga na-compute? Di ba ako ano? 500. So 500 divided by 2 equals 250 mm. So kani ang gamiton or kani? Ang mas gamay no, whichever is lesser. So ang atong spacing gamiton kaning 250. Na.
So kung imo na siyang i-design gyud together atong side view niya, wala pa dito nag-check no sa kwan. Minimum area of stirrups. Pero usually optional na sa siya kay ang imong minimum area sa stirrups na compute gamay ra pud yan ang value. Pero ato lang iya diri. Check minimum area. Of stirrups. So atong formula gamiton kani siya. AV minimum is 1/3 times B times S over Fy. So sir, unsay may tabo kung ato ang AV kay sample ba inyong na-compute nga AV gamay kayo pero ang minimum ni-exceed na. Meaning increase na mo ang legs. Sample 2 legs imong gigamit, imo siya nimo ang 3 legs if ever na exceed siya. Pero if wala, retain lang ang imong na-compute. So, AV minimum is equal to 1/3. Then, ang B, pila ang B na to? Tanawa, ang S gigamit diri, kung ano, lahi na siya nga problem. Pero notice nga, ang S na iyang gigamit, ang katong S na iyang na-compute, considering the maximum spacing, dili katong S na iyang gigamit with shell. So, atong na-compute man diri, 250 man kita tong total na na-solve. So, 1/3 times atong base, pila man? Diba, 250 sa. Ang S, 250 po. Then, Fy is equal to 345. Ang resulting unit, ani, naka mm squared na siya. Pila? 60. Pila? 60.39 mm squared. So, kaning AV minimum, imo ni siyang i-compare sa imong actual nga AV nga gigamit. Which is, kani siya, pilay numerical value, ani? Two times pi over 4 times 10 squared. .08 mm squared. So, pasok ra no kay atong AV mas dako siya sa minimum na kailangan. Pero if for example imong AV nga na-compute mas gamay kaysa sa AV minimum, ang katong AV minimum mo tay mong gamiton para ma-compute kung pila imong number of legs nga kailangan. Example lang ang AV nga to nakuha 157.08 man. Pero what if sa atong calculation ang AV minimum, what if lang ang value niya kay 160 mm squared? Paano ba? Pananglit lang ba? Kung 160 mong na-compute nga AV minimum, imo na siyang i-equate dire. Balik. 160 mm squared, mo niya ang dapat nga minimum area, then equate to n number of legs multiplied by katong cross-sectional area sa stirrup. Na. So, kung imong solvo ng n, ani, pili mo gawa sa kalkyo. 2 point kapin, ano? Siguro 2.0 kapin siguro ang ganun. Sa 2.03. So, 2.03
maski pag gamay kini nga value, mahimo man ni siyang 3 legs. So, pananglit lang, 160 mo nakuha sa minimum, usbonin ni mo imong design. Mabutang kag stirrups nga pahingana. Yabot nga nimo additional anchor bar dira. Pero since kuan naman ang ato ang EV actual yun, kuan man 157 niya ang minimum 60 ra. No need ra to redesign. If unsa? Asa dapit? EV minimum B. B times S man asa. Katong spacing ay mo nagamit 250 man, 250. Ang B 250 man ang 250 times 250. So okay na no. Ang bali atong conclusion is AV is greater than AV minimum. So okay. So kung mag-design na ka sa niya, reinforcement. By the way, ato day indicate ko dire. Use ana naman dire no 10 mm diameter stirrups but wala na to na butngan og spacing. So ato ni butngan space. Ilang S kaya to nakuha? 250 no space 250 mm. Then O dot C. Kasi pasabot sa OC. On centers ang pasabot agad. Balik center to center na spacing na siya. Mo ni siya kani. Balik kung inyo tanan ang lateral view niya. Mo ni siya ang inyong na-compute nga 250. Katong OC on center balik. Center ani odong center ana. 150. Balik ko imo ni extend ang dimension line na nasa isig katunga niya. Asa? Mo man ang di ato na compute. Atong di na compute 500 mm man. Ya ang ultimate shear mo occur at a distance d from the support. 1.5 gigamit. Kung ang di mo na compute, example 600, ma 0.6 mo siya. 0.6 meter na siya. So kung i-design na ninyo ang lateral view, nanani ng itsura. Pero, sir, ganong lahi ang kuhan diri? Values. Kuhan no? Similar ni atong problem actually gi-solve. Pero, kani nga reference, old code man ni siya. Kita na ba? Four. Ang gigamit, Romax 0.75 o Pro Balance. Unang lahi atong values ka nakuha. Pero kung imo tanawon ang total design yun, ni-differ ra siya, diri ra sa P dapit. 240 atong gigamit, 250 man, 250 by 500. Which is, kung imong itandi, mas conservative ato nga. Kay 250 by 500, mas dako tag dimensions gigamit. Pero kung imo tanan ang number of bars, pareho ra no, tulo ka 28 dire. Anchor bars duha ka 15, mao ra gid. Ang iyang spacing nakuha lang 240. Ato pila? 250. Murag sa spacing mas daog siya.
masikit ang iyang spacing. So kanira po din yung i-draw, no? But ato lang ni modify gamay ang anyway, pareho ra mo tag bars gigamit niya. Tuton niya kani siya kay kani mo man ni ang stirrups kung side view na to tanaw, no? May imagine lang niya. So 10 mm diameter stirrups. Then space 250 mm on center. Then ato ang span kay 6 meters. Yeah, diri sa tumoy ang longitudinal bars kani longitudinal bars man ni kana. So kaning babaw top bars man ni ang anchor bars na to 220 mm. Kaning ubos man ni atong gi-design nato for tension 3 tulo ka 28. Ang longitudinal bars diri sa tumoy imo na siyang bawgon. Diri pod. Pwede ra ninyo sundon kung pag-design mo sa inyong plate. Yan nila. Now sir, kano sa mo lisod ang shear? Di ba, ang napuno ra sa shear, mas sayo niyang computation kaysa sa pag-design sa B mismo kay ang i-compute ra ba ninyo ang S ra ba? VS, S, yan, nag-check-check lang mo maximum spacing o minimum area. Mulisod ni siya if for example, i-determinate na ang link niya, duha na kabuk ang maximum shear. So, mana itong sunod nga sulbot. By the way, no, ang sa covering, steel covering, pwede na po atong standard nga 60. Kaya di ba, ang di nga itong na-compute, dili pa ta maka-determine ani sa total height sa beam. Kaya naman tayo centroidal cover on that dire. So, ang centroidal cover, pwede ra gamitan ninyo 60 mm or pwede po 65. Well, so pwede kayo ninyo i-conjut, tarong din ninyo solve ba? Magamit ang 48 mm na dito cover. Yeah, 10 mm diameter sa 0. Ila. 40 plus 10, 50. Plus sa kung sa bar diameter. So, ang centroidal cover is equal to pila gid unta siya? 60 kape no? 64. Pero murag ka bang mga 64? Pwede ra ninyo i-standard nga 60 or 65. Pero 65 lang kay mo realistic sa ato ang 28 pa na itong gigamit nga bars din. Pero dili ra ni necessary. Kung ano to next example. Pero ang problema, dili ta pwede maka-adapt ani nga values. Nga naman, iyang gigamit old code man, 1.4, 1.7 nga factor. Di naman na maoron. So, ato ning i-resolve ang tibok problem na 1.2, 1.6 na itong gamit. So, ang nakasol, ang shear moment diagram, ang pag-solve po sa reactions. Pero, diri sa reference na to, nakasuot na lang daan. Pero sa problem sa din wala pa biya na. Hindi pa nang sulbon. So mo na siya nga prerequisite gid ang struct sa RC. Kay kung sa struct pa lang ang component ani, wala na ka reactions, wala ka solve sa reactions, why shear moment diagram. Wala na yabon na tanan. Pero kung ang RC unta kanang gihatag na nila ng shear moment diagram, masayo na. Pero wala gihatag, wala na medyo problema. Hindi mo na Kamu itu, kamu aja, Sir. Sir.
Break sa ka dyan. Okay, taas na rin yan.